Nito, palalampasin mo pa. Malaking desisyon kasi, sir. Ipagdadasal ko muna para hindi ako magkamali. Ganyan ang Pinoy! Ang Pilipino, makajos, madasalin. Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy. Huwag mo sabihin radyo! Huwag mo sabihin radyo! Sabihin mo! Sabihin mo! Energy! Energy! Cheers, miss! Bakla siya! We are number 106.7 Energy FM. Pangga, wag mong sabihin na radyo, sabihin mo Energy. Sa magandang umaga Metro and Mega Manila. Sa mga kabubukas pa lamang na kanilang mga radyo, ako po si Kapitana Sisa at ito ang Bakla Siya! Woo! Hello po sa inyong lahat. Good morning, good morning, good morning. Happy birthday kay AJ. Diba? Na nagtatago sa ngalang Real Pag-ibig. Wow! Happy birthday sa iyo, AJ. Diba? May you have more birthdays to come and good health, diba? Iwas sa mga kanina binalita ko, diba? O hindi biro yung paalala ng DOH nowadays. Kaya yung mga simpleng pag-ubo-ubo dahil natutuyo ang kayo ng pawis, always make sure na may baong kayong extra shirt, diba? Sa mga bags o di naman kaya may mga labakara kayong dala. Ang labakara nilalagay sa likod, hindi sa brief. Ganon. Hayaan yung mapawisan si Junjun, wag lang ang inyong likod. 'Di ba? Dahil ayon sa natala ng 'di ba? 100,000, mahigit 100,000, 101,807 case na ang naitalang may tuberculosis sa Metro Manila. Last February lang yan, di ba? Mag-iingat po tayo at syempre wag natin kalimutan laging uminom ng mga vitamina o di naman kaya laging ugaliin natin na uminom ng mga supplements tulad na lang ng MX3, di ba? Makakatulong din yan diba? To added boost sa ating immune system to fight against mga kung ano man. Pero, yun nga, o paalala lang po ng MX3 po ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Ganon. O speaking of MX3 pala, o diba? Uy, wag ko yung bastang maniniwala sa mga text messages kagaya ng narinig nyo kanina. Dahil marami ngayon, hindi ko alam bakit. Magsesemana Santa, ang daming scam. Diba? Yung mga magte-text message sa inyo na nanalo kayo ng premium pera mula sa MX3. Wala pong ganon. Dahil wala po silang ganong klaseng promo sa text line. Diba? Kaya para makasiguro, bisitahin na kanilang official FB page na MX3 Natural Supplement at sa kanilang website na mx3.ph para makasiguro kayo sa ilang mga detalye at mga produktong binibili nyo. Mag-iingat kayo. Lahat na lang pinipeke. Diba? Na nakakaloka. Diba? Oy, open ang ating text line para sa inyong mga mensahe, mga pangga. Oy, nandito ulit si Rowena Juan. Thank you so much, Rowena, for always watching, diba? At syempre, bukas ang ating text line, 0945-367-8792. Diba? Si Papa Obet, kaya nandyan pa, nag-i-enjoy. Baka nagsiswim-swim na sa Boracay. Mag-iingat kayo dyan, Kuya Obet. Siyang Ami, kilos na dyan sa tindahan. Diba? Hello po sa inyong lahat. Pero eto na, tumungo na tayo sa ating second Baklatest. Naku, ewan ko ba naman basta talaga ang showtime pag pinutakte, diretso no? Kung hindi naman, kung hindi sa mga host ang gagawing issue, diba? Tapos, sa programa, kung hindi naman sa programa, si Meme, si ganito, ano ba talagang ginawa ng showtime sa inyo? Dahil ngayon daw, ay may naglilipan at nagsisirculate nga ngayon na balita patungkol nga daw sa hindi pagiging fair ng showtime sa exposure ng kanilang mga host. Diba? Bakit kaya? O diba? Tanong ko din, paano hindi fair? Halos lahat naman sila may kanya-kanyang exposure. Dahil sa nabalitaan nating chika nga daw, kasi isa nga daw sa parang pinuntirya ngayon, ay itong si Karil. Diba? Dahil nga daw, parang nababansagan siyang backup host. Taray, diba? Backup host. Ano yan? Singer naman talaga si Karil. Kumakanta, diba? At maganda kanyang boses. Pero yun nga daw, nai-issue nga daw ngayon
dahil nga daw hindi daw nabibigyan ng pantay-pantay na exposure dahil ang madalas daw na nagiging favorite, tama ba ako ng dinig, ay si Kim Chiu at si Jackie Gonzaga nga daw ang madalas mabigyan ng magandang exposure. 'Di ba? Yung iba daw parang sa dami ba naman nila, paano yun? Di lahat sila nandun sa stage. 'Di ba? Tsaka hindi, parang recently nga 'di ba? Pag wala naman yan talagang sila Ann Curtis, sila katulad niya, wala si Meme Vice, 'di ba? Parang last week, 'di ba? Ilang araw na wala. 'Di ba? Parang nakikita ko naman na nasa main program naman din sila Karil, kasama si Jackie, si Jong, tsaka si Bong, 'di ba? Yung mga ganyan. Si Ayon nga nakita ko pa nga din, 'di ba? Yung naging controversial nga yung contestant na pinili nga ni Ayon na hindi nga daw naging grateful sa 40,000 na nakuha, 'di ba? Na nakakaloka. Pero yun na nga, parang maski ako nagtataka, hindi ba kasi naobserbahan ko din naman 'di ba? Sa laro-laro pick na portion, tapos may iba din 'di ba dati sa Especially for You. 'Di ba nabibigyan naman ng exposure, nandun din naman sila Karil, naiikot sila Kim Chiu, 'di ba? Yung mga ganon. Kasi para daw may pinipili ba? Wala naman siguro pinipili. Parang para siguro sa akin, sa nakikita ko bilang taga-subaybay ng Showtime, baka inaangkop sa personality ng host ang bawat segment. 'Di ba? Katulad niyan dati, 'di ba naging hurado si Karil bilang sa Tawag ng Tanghalan kasi nga singer siya. 'Di ba? So may mga nilalagay na sa iba-ibang portion, 'di ba? May mga ganon. Kaya siguro doon nila binabase, hindi dahil sa ano yan, mayat maya labas ng labas sa TV, ganon. Sa kada commercial break, pagbalik nandoon na naman, 'di ba? So siguro tinitimbang lang nila, talagang pinag-aaralan ng programa, hindi dahil sa unfair sila. 'Di ba? Hindi actually ang nakakaloka lang nito, ang mga tao lang naman na nagre-react. Pero sa kanila naman siguro baliwala yun sa kanila. Kadalasan ang mga tao ang nagsasanhi ng away ng mga taong nananahimik. 'Di ba? Katulad sa pagmabash dito sa Showtime, 'di ba? Tao din naman na nagre-react diyan, tapos 'di ba? Tapos kukunan ng reaction. Pag nag-react ka, oy sabi kasi ni ganito sa Showtime daw ganyan. 'Di ba? Ano mangyayari? Gulo. 'Di ba? Siguro naman hindi naman dahil sa sa may favoritism. Uulitin ko baka naman binabase nga sa personalidad na kanilang mga host kung saan segment sila ilalabas. Sa dami ba naman nila? Paano ilalabas sa sige nga, paano? 'Di ba? Sabi ni Jeff Oliveros, kwela kasi si Jackie mag-host at ang laki ng glow up ni Jackie ngayon. Kumpara din dun sa dating dancer, si ate mong girl pa siya. Totoo naman, 'di ba? Nag-i-improve. 'Di ba? O di naman kaya baka binibigyan naman din ng pagkakataon yung mga bago kumpara dito kasi 'di ba matuturing na veterano naman na si Karil, 'di ba? Hindi naman na siya baguhan sa industriya 'di ba? From GMA7 to ABS-CBN, 'di ba? Si Corina Dano, 'di ba? Kamusta ka? Sabi niya, ay may chismis na ganyan, kapitana. Totoo naman no to gaslighting. Oo, kasi 'di ba? Parang okay naman yung samahan kasi nila yung mga nagagaslight lang talaga. Yun talaga yun parang nagiging silbing anay sa isang pundasyon na matiwasay naman, matino. Pero at the end of the day, 'di ba? Sila din naman na nagkakaalaman kung ano yung totoo. Kaya tigilan nyo naman yung Showtime. Inaano ba kayo ng Showtime? 'Di ba? Gusto nyo rin ba ng 40,000? Sisimangot din ba kayo kapag hindi kayo nabigyan ng 40,000? Ako hindi. Talagang, alam mo yun, ting, 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 ting. Diba? Kasi syempre, gaya ng sinabi ko nga kanina, i-divide ko na yan kung ilang lalaki ang makukuha ko. Siguro naman sa 1,000, wala naman tatanggi sa akin. 'Di ba? Paano masasana yung iba gaya ni Shana kung hindi naman siya nabibigyan ng chance? Totoo naman yan, Darrell. Okay lang ako, kapitana, eto naghuhugas ang plato while listening. Hindi totoo, 'di ba? Sila Sean, 'di ba? Ngayon napapansin kasi nabibigyan ng kaya parang tipong saan galing kaya itong issue na ito na merong hindi daw pagka-fair na ganito. Siguro yung mga supporters lang na gusto nila lagi nakikita yung kanilang mga idol. Kaya lang, sa bawat programa, may disenyo kasi yan. 'Di ba? Na dapat nauunawaan ng mga tao na, bakit dito nilalagay si ganito? Dito sa ganito, 'di ba?
Alam nga naman ilagay si Karil sa pang, alam mo yung dating portion nila, yung may mga bata. Ano bang title nun? Yung nandun sila kulot, 'di ba? Yung bulilit, ganon. Basta may ganon something. 'Di ba? Alam nga naman doon ilagay si Karil, 'di ba? Na singer naman siya. Yung mga ganon. Siguro nga katulad si Jackie bilang dancer, 'di ba? Sa lahat, pwede naman, 'di ba? Sa opening, sa gitna, sa kung ano mang portion, 'di ba? Na nakakalok, mas maraming exposure si Jackie. 'Di ba? Kasi nga, 'di ba? Baka naman kasi yun nga hinuhulma bilang para mas maging, alam mo yun, maging confident siya bilang host, 'di ba? Sila Kim Chiu naman kaya naman talaga nila na mag-host din, sila Chang Ami, 'di ba? Bakit si Karil? Oo nga, yun din ang tanong ko. Bakit nga ba si Karil lang na single out, 'di ba? Si Chang Ami, si Jugs and Teddy, 'di ba? Na parang happy naman din sila sa kanilang trabaho. Ang importante may trabaho. Huwag gawing issue. Sabi niya, Kap, bata yun. Anong bata? Isip bata yun, Pangga. Oh, totoo naman. Totoo ka dyan, Kenneth Morado. 'Di ba? Yung mga ganyan na mga nag-iisa. Miss You. Mini Miss You yung Showtime. 'Di ba? Tapos may portion. Bakit naman din si MC tsaka si Lassie? 'Di ba? May portion din na nabibigyan, 'di ba? Kaya lahat 'yan, hindi naman ibig sabihin yung nakikita natin na madalas yun ang favorite, hindi. Kasi nabibigyan yan. Sa dami nga naman nila, malamang iniikot yun para magkasya sa 2 oras na pagpapasaya sa tao. 'Di ba? Ganun yun. Palagi nabibigyan ng exposure si Jaggy na sasapawan na yung iba. Hindi naman siguro Daryl. 'Di ba? Yun nga, baka naman kasi hinuhubog siya to be host kasi to be fine. Wow, fine. Fine young lady. Wow. To hinuhulma para maging fine line. Ano, barubal? Gano'n. Hoy, grabe! Sa comment ng live show nila sa YT, ang dami nagre-rekla. Ay, talaga ba? Katulad niyan sa online naman, may iba-ibang platforms kasi during commercial break ka. Meron sa, 'di ba? Meron naman din sa online na nag-host din. Kaya tigilan na po natin, 'di ba? Yun lang din ang napapansin ko. Bakit ba ang init ng mata nyo? 'Di ba? Sa Showtime, bakit ba ayun yung ituong kay Kuya Will? Bakit? Kasi masisigawan kayo, ganun. Chos, eme. Panggigigilan lang kayo. Diba? Yung mga ganon. Kaya, hayaan na lang po natin. Sabi nga nila, diba? Kasi, bakit? Wala na nga prangkisa ang ABS, diba? Kumbaga parang napapanood na lang sila, nagpo-provide sila ng content. Pero bakit laging sila ang basihan? Ano? Laging pag may shows, itatapat kay ganito. Diba? Pasabog na ibang network, para ganito, itapat kay ganyan. Bakit? Ba't ABS? Bakit ayon sa GMA? Ayon sa TV5? Diba? Yung mga ganon. Diba? Minsan si Darren Espanto ang hurado sa TNT. Yes, because he's a singer. Diba? Singer-dancer. At magaling, alam mo yung, aminin man natin, nung bago pa lang mag-regular din si diba? Si Darren. Diba? Halos lahat ng segment si Darren lumalabas. So, yung sabihin, lahat na bibigyan ng oportunidad. Baka naman kasi may rotation lang. Base sa pag-uusap ng management. Sabi niya, basahin niyo yung mga comments sa live show. Although, wala naman masama kung mapansin. Ang sigaw lang ito, dapat maging fair sila. Oh, mapakinggan din naman sila, diba? Bakit ba naman hindi? Pwede naman pakinggan, diba? Pero yung mag-throw tayo ng hate comments about them, parang I don't think na it's not, kumbaga it's worth of your time, diba? Para antayin na lang natin kung ano yung pwede pa nilang ihain sa kanilang mga manonood na pwedeng, alam mo yung magpasaya, diba? Tulad kay Ate Cathy na sana masaya siyang umuwi with 40,000 pesos, diba? Yung hindi kasi simangot sa national TV. Ganon. Anyways, makabangga, bilis talaga ng oras. Tayo magpapaalam na naman, hindi ba? Bukas po magkarinig ang magkachika na naman tayo para sa isang umatigabong chikahan na dala-dala na nag-iisa ng bakla. Oo, nakakaloka.
Ako po si Kapitana Sisa at ito ang Bakla Siya! Woo, 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 woo! Hello pa rin po sa inyong lahat dyan. Susunod na po si DJ Sheena para sa Top 20 Countdown. Tuloy-tuloy pa rin po ang ating tugtugan. Dito po lamang yan sa number 106.7 Energy FM. Panggawag mong sabihin radyo, sabihin mo Energy!